Warriors nami-miss ang Klay Thompson, ngunit mga fans naniniwalang hindi pa nagtapos ang legasiya ng Golden State base sa history stats. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, new breathable mesh, non-slip rubber shoes, mabibili lamang sa halagang $2,199. I-click lamang ang link sa comment section. Ang kanyang mga sapatos ay palaging imposible para mapunan. Ngunit ang hugis kung paano bumagay ang bahagi ni Klay Thompson sa puzzle ng Warriors ay nagsimulang mabuo para lamang sa ilang laro at hindi na lumampas pa doon. Hindi na isang warrior si Thompson. Mananatili ang mga alaala, ngunit ang dalawang panig ay nagkanya-kanyang landas noong nakaraang tag-init at marahil bago pa man iyon. Nagsusuot si Thompson ng ibang logo sa kanyang jersey kaysa sa isa na kanyang kinatawan ng mahigit isang dekada. Hindi na rin pareho ang kanyang numero at gayon din ang posisyon na kanyang nilalaro pagkatapos niyang bumuo ng pinakadakilang backcourt sa kasaysayan ng NBA kasama si Steph Curry. Halos kalahati na ng unang season si Klay bilang bahagi ng Dallas Mavericks at may suot na number 31 jersey. Nararanasan ng Warriors ang hirap ng pagpapalit sa dating bersyon ng isa sa Splash Brothers habang ang nananatili pa rin sa Golden State ay natatalo sa Toronto Raptors na natalo sa 16 sa kanilang nakaraang 17 na laro. Sa kabila ng pag-score ng 26 na puntos, 7 rebound at 7 assist, 2 buwan bago ang kanyang ika-37 kaarawan dahil wala sina Draymond Green at JK. Nagdesisyon si Coach Steve Kerr ng Warriors na gumamit ng lineup na binubuo ng mas maraming gwardiya nitong Martes ng araw sa Scotiabank Arena. Bumaba si Andrew Wiggins sa posisyon ng power forward upang bumuo ng frontcourt kasama si Trayce Jackson-Davis na nasa gitna. Nanatili si Dennis Schroeder sa backcourt kasama si Curry at pumasok si Buddy Hield upang magbigay ng opensa. Pinagsamang nakapagtala sina Schroeder at Hield ng 20 points in 8 of 25 shooting with 32% and 4 of 16 from long range, 25%. Ang bawat isa ay nagkaroon ng parehong dami ng turnovers, 2 gaya sa ginawa nilang 3. Marami kaming mga off-ball na plays na pinapatakbo namin at kapag siya ay mahigpit na binabantayan, gusto naming mag-set siya ng screens. Sabi ni Kerr pagkatapos ng pagkatalo ng tanungin tungkol sa pagbawas ng presyon kay Curry dahil sa paraan ng pagbabantay sa kanya. Dapat ay maipalaya namin ang iba pang mga tao. Dapat nitong mapaluwag ang depensa. Doon siya maaaring magsimulang gumalaw pagkatapos ng screen, pagkatapos ng play. Hindi natatakot ang mga team sa Warriors na may record na 19-20 at bumagsak sa ilalim ng .500. Sa unang pagkakataon ngayong season sa isang pagkatalo na nagbigay sa Raptors ng kanilang ikasiyam na panalo ngayong season at pang-apat mula noong Disyembre 1. Natatakot sila kay Curry sa kanyang ika-16 na season na naglalaro na may tendinitis sa parehong tuhod at may nakatape na kanang hinlalaki na kanyang ginagamit sa pag-shoot. Ang 20 puntos na naiambag ni Wiggins mula sa 13 shooting ay hindi nakakatakot. Ang pabago-bagong laro ni Hield ay hindi rin sapat upang pilitin ang mga team na huminto sa pagbabantay ng harapan kay Curry at ganoon din ang kawalan ng kumpiyansa ni Schroeder sa opensa ni Kerr. Si Hield sana ang magiging tagapagsalba na maaaring pumalit sa papel ni Thompson. Noong ang Warriors ay may record na 12-3 sa kanilang unang 15 laro, nalalampasan ni Hield ang mga inaasahan at naglalagay ng mas magagandang numero kaysa kay Thompson. Simula noon, ang ilang malalaking laro ng pag-shoot ay tila wala ng halaga kundi ilusyon na lamang. Ang Warriors ay naging 9-0 kapag siya ay nag-i-score ng 18 o higit pang puntos. 7 beses dito ay nangyari sa kanilang unang 12 laro. Ang pinakamasamang bahagi ng karanasan kay Buddy Hield ay nakita sa huling bahagi ng pagkatalo ng Warriors sa Toronto in 1 minute 49 seconds remaining in the game. At leading ng 1 puntos ang Warriors, 101-100, hawak nila ang bola sa out of bounds na may natitirang 2.4 seconds in shot clock. Nagbigay si Kerr ng mahusay na out of bounds play kung saan si Hield ay nakalabas mula sa screen na itinakda ni Jackson-Davis at nagkaroon ng open shooting sa 3 mula sa kanang sulok ngunit pumalya ito. Ang kanyang pagtatangka sa panalo sa huling pag-aari ng Warriors ay malayo sa target sa isang laro kung saan si Hield ay nagtala ng 8 puntos at pumalya ng 8 tres. Nagtapos na 2 of 10 from long range. May magaganda siyang looks at isa siyang mahusay na shooter, sabi ni Kerr tungkol kay Hield.
Alam namin yon. Sa tingin ko siya ay medyo nagpipilit ng shooting. Sa tingin ko lahat ng aming mga manlalaro ay nagpipilit dahil alam nilang maliit ang aming puwang para magkamali. Siya ay nagpipilit lamang, ngunit nagtitiwala ako sa kanya. Inilagay ko siya para sa huling play dahil palagi akong naniniwala na gagawin niya ang susunod na shooting. Binibigyan niya kami ng spacing kahit na hindi siya tumatama. Binibigyan niya kami ng spacing, ginagalang siya ng mga tao. Binabantayan siya at binubuksan niya ang korte. Ipagpapatuloy kong gagamitin siya, ipagpapatuloy kong pagkatiwalaan siya. Ngayon ay isang buwan na simula nang matrade si Schroeder sa Warriors. Ang 12 taong veteranong gwardiya ay naglaro na sa 14 na laro para sa Warriors, kung saan sila ay may record na 5-9. Siya ay may average na 18.4 points in 45.2% shooting and 38.7% mula sa 3 para sa Brooklyn Nets bago ang trade, at ngayon ay nasa 10.1 points per game in 33.8% shooting and 22.5% from long range. Naglaro si Moses Moody ng 14 na minuto mula sa bench at nagtala ng 1 puntos. Nagminti si Moody sa lahat ng 6 na shooting na kanyang kinuha, kabilang ang 3 tres sa Toronto. Si Brandon Podziemski ay nakasuot ng sweatpants at hoodie sa sidelines para sa ika-9 na sunod-sunod na laro dahil sa isang injury sa tiyan. Kapag hinarap ng Warriors ang Minnesota Timberwolves sa Huwebes upang tapusin ang 4 na laro sa road trip, ito ay eksaktong 11 buwan mula nang ang huli at huling manlalaro na nagsuot ng number 11 Golden State jersey ay na-bench para kay Podziemski. Si Podziemski, isang number 19 overall pick from Santa Clara, ay pinangalan ng first team all-rookie at inaasahang magiging bagong kasama ni Curry. Ngunit nag-average lamang ng 8 puntos at may 30% shooting mula sa 3 sa 30 laro. 8 beses na naging starter sa kanyang ika-2 taon bilang pro. Si DeAnthony Melton ang sagot sa loob ng 6 na laro at 2 beses na nagsimula. Ang kombinasyon ng walang takot na opensa at pagiging mahabang braso sa depensa ay laging pinakamainam na kapareha para kay Curry. Ang tunay na trahedya sa pagkawala ni Thompson sa Oracle Arena in Game 6 2019 NBA Finals ay hindi lamang ang 30 puntos sa 32 minuto na kanyang naiambag. Ang panahong iyon ay ang panahon kung saan naramdaman nila ang kanyang mga pagsusumikap sa pagbabantay sa malalaking gwardya tulad ni na James Harden at sa pagharap sa atletikong mga manlalaro tulad ni Russell Westbrook sa pamamagitan ng kanyang unang All-Defensive Team selection. Walang makapagsasabi kung ano ang maaaring magawa ng bersyon niya na nag-a-average ng 14.2 points and 41.3% shooting and 38.5% from long range para sa Warriors sa ngayon. Ang bersyong iyon na naglaho sa ulap ng San Francisco Bay noong gabing yon ng July 2019 ay nananatiling imposibleng palitan at maaaring palaging ganoon. Ngunit matapos ang lahat, umaasa pa rin ang mga fans na magkakaroon pa rin ng himala ang Warriors na magtungo sa finals. Kung pagbabasehan lang ang kanilang history stats na ito na kung saan kapag dadaan sila sa ganitong simula, sila ay magtatagumpay sa season. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa tsansa ng Warriors? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.